Umuwi pala ako ng probinsya namin at ito sumabay yung mama ko at yung pamangkin ko na sobrang kulit. Andito pa kami sa barge pero ayan na nga, makulit na masyado. Sumabay na din sila mama umuwi sa akin dun sa probinsya namin kasi galing sila ng Bukidnon. Kinabukasan nga pagdating namin dun sa bahay at ayan, dumiretso na ako dito sa bahay ng tiyahin ko at nanguha na ako nitong kakao. Marami na siguro nakakakilala sa prutas na to kasi ito yung ginagawang tabliya o yung tsokolate. Dito din sa bahay ng tiyahin ko, ang daming gulay katulad na lang nitong bago. Bago ang tawag nito sa amin pero ewan ko lang kung anong tawag sa iba nito. At ayan na nga yung tiyahin ko, tinutulungan ako manguha ng gulay. Ito talaga yung pinakagusto kong gulay lalo na't haluan ng saging at saka yung iba pang mga gulay pinaghalo-halo lang. Tapos lagyan ng gata ng nyog. Ayun, napakasarap talaga nun. Ang dami pa namang gulay na ganito dito sa tiyahin ko. Meron ding isang prutas dito na kinuha ko pero nakalimutan ko ano yung pangalan. Masukal nga tignan dito pero dyan lang yan malapit sa bahay ng tiyahin ko. Ngayon talaga na matanda na yung tiyahin ko, hindi na talaga to nalilinisan. Nung kabataan ko pa naman na dito ako tumira, naku, napakalinis nito at ang daming bulaklak. Pagkatapos nga namin manguha ng gulay nito at ayun na nakakita ako ng prutas. Hindi ko alam kung anong tawag ng prutas ito pero kinakain to namin nung kabataan. Pero ito yung pamangkin ko na yan, kumakain na siya ng kakao. Kaya namimiss ko yung lasa nito. Ayan, tinikman ko ulit pero hindi ko talaga nagustuhan na yung lasa. Iba talaga nung kabataan ko kasi mas gusto ko ganito mga pagkain pero ngayon iba na talaga. Nautusan din pala ako ng tiyahin ko na akyatin ko na tong punong kakao kasi ang dami na daw hinog dun sa taas. Syempre ako pag kakao talaga masarap kainin yan at ayan, inakyat ko na nga to ng puno ng kakao. Maliit pa to dati pero ngayon napakalaki na. Ilang taon na din na hindi ako nakatira dito sa probinsya namin. Pagkatapos ko pa naman mag-graduate ng high school at ayan, umalis na ako dito sa probinsya namin. Ilang taon din akong namuhay na mag-isa. Nasa 9 years din akong tumira sa Cagayan de Oro bago ako napunta dito sa Maynila. Kaya minsan nga namimiss ko talaga yung buhay ng probinsya. Iba talaga yung nasa probinsya ka at iba talaga pag nasa city ka na. Kung ano talaga meron sa probinsya, hindi mo talaga matitikman kapag nasa syudad ka na. At kung ano naman meron sa syudad, hindi mo rin matitikman doon sa probinsya. Talagang magkaiba kaya ako tuwing may panahon talaga umuwi ako dito sa probinsya namin. Pero sa pagkain naman, kahit ano, pwede mo naman kainin dito. Lalo na kung wala kang pili sa pagkain. Kung masipag ka rin naman magtanim, naku, mabubuhay ka talaga dito. Ito na nga lahat yung na-harvest namin. Pagkatapos pala dito, at ayun, pumunta na naman kami dito sa taas. Ayun, nanguha na naman kami nitong duknay. Kasama ko nga tong pamangkin ko. Naku, napakaliit naman. Tapos napakasukal pa yung daanan. Pero hindi mo talaga siya mapipigilan. Gusto talaga niyang sumama. Ang tawag pala nito sa amin ay duknay. Pero ang tawag sa iba nito ay pako. Medyo mahaba yung bakasyon ko. Pero yun nga, hindi ako masyadong makagala dito. Wala na din kasi masyado akong makakasama dito kasi yung mga kasamahan ko dati nung kabataan ko pa ayun nagsing asawa na lahat. Nahihiya pa naman ako makipaghalubilo sa kanila. Iba talaga kapag may asawa na or may pamilya na talaga, hindi na talaga pwede mong mahihila kahit saan. Buti na lang talaga yung mga pamangkin ko medyo malalaki na at yun na lang talaga yung nagiging kasama ko kung saan ako pumupunta. Pag-uwi pala namin ito sa bahay at ayan dumating yung parcel ng kapatid ko na hindi ko inakala ba't ganito yung in-order niya. Ewan ko na lang talaga kung saan siya nakapag-order nito. Hindi ko talaga nagustuhan yung mga order niya sa online. Sabi ko nga sa kanya, bakit ka sa iba nag-order? Alam mo naman, nagbebenta din ako online. Pero ayun na nga, nakapag-order na siya at inasymbol ko na lang kasi yun na nga, wala na tayong choice niyan. O siya, hanggang dito na lang tayo.